eto daw pong si Lacson at Pangilinan, ibig sabihin etong si Ping Lacson at si Senator Kiko Pangilinan, questionin daw mga kababayan yung pag-delay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte or yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan ninyo, dapat July 28 magkukonbina ang impeachment court mga kababayan para pag-usapan ito pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, na-move po yan or nailipat po yan, na-reschedule po yan ng August 4. Ano po? So ngayon pakinggan po natin ito. Samantala, 2 senador po hihingi ng paglilinaw sa planong pag-urong ng petsa para sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Anong detalye? So ang magandang hapon, hihinga ni na Senator Ito pakinggan nyo Panfilo Lacson at Senator Kiko Pangilinan ng paliwanag. Ang plano ngayon ay urong sa August 4 ang pagkukonvene ng Senate Impeachment Court sa halip na sa July 29 na nasa unang plano ni Senate President Chis Escudero. Ayon kay Lacson, maaari nilang talakay sa plenaryo at hingaan ng justification ang pag-antala sa pagtitipon ng impeachment court at saka ito pagbobotohan. Dapat na niyang sundin kung anuman ang maging kagustuhan ng majority ng 24 na senador, pero dapat magkaroon ng paliwanag sa kanilang boto. Ay naman tama, kasi biruin nyo kasi mga kababayan, eto sa atin naman kung ako ang tatanungin nyo ay may personal opinion, pag yan ay inuurong pa, pagdating ng August 4 at iniurong pa ulit yan mga kababayan, dapat talagang mag-ingay na ang taong bayan at kalampagin na ang Senado. Bakit? Kung titingnan ninyo mga kababayan, masyado na po nilang nilalapastanganan ang sambayan ng Pilipino. Kasi kung titingnan ninyo, dapat July 28, magkukonvene na etong Senado sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, inilipat na naman nila ng August 4. Pagdating ng August 4 at hindi pa ulit yan mga kababayan, tinarbaho ng Senado, dapat talagang mag-ingay na ang taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kay Pangilinan, hihingi sila ng paglilinaw sa pagbabago ng petsa dahil dapat walang delay sa trial proper. Tama! Nasa pinakamaagang petsa mag-convene. Ngayon, eto kung titingnan ninyo, buti nga na andito itong si Senator Ping Lacson at Senator Kiko Pangilinan. Kasi biruin nyo, dapat naman nga talaga, umpisahan na po nila yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga, ano ba sinasabi ng saligang batas? Forthwith mga kababayan, agad-agad, sa madalit salita, dapat simula na po agad. Ang problema, tumagal na ng tumagal, ilang buwan na pong pinag-uusapan ito. Hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa matuloy-tuloy ang impeachment court dahil klaro ang utos ng konstitusyon na agad magdaos ang Senado ng impeachment trial kapag nakatanggap ng impeachment complaint. Samantala dito naman sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ambon lamang ang nararanasan sa ngayon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tuloy na agad natin yan mga kababayan dito. Kasi sabi dito, ilan pang senador nagbigay ng reaksyon sa bagong petsa ng reconvene ng impeachment court mga kababayan. Kasi kung titingnan ninyo, yung tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, eto po kasi yung sinasabi. Eto muna i-play natin. Ayon po kasi, dun sa tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte ng kanyang opisina, ano daw po, yang milyon-milyong piso ang matitipid umano kung walang impeachment trial. Yan po yung pagkakasabi dyan mga kababayan Ngayon, hindi po nagustuhan yan ng mga kongresista. Kung kayo mga kababayan tatanungin, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng trial? At wag na nating isipin yung possible na maging gastos. Kasi kung titingnan ninyo isipin nyo po ng mabuti. Nung nagkaroon ng PIDEA leaks na hearing, etong si Bato de la Rosa na pinaabot ng ilang hearing, milyon-milyon na po yung naaksaya na pera ng taong bayan doon. Ngayon naman mga kababayan, eto naman pag-uusapan ng impeachment trial, eto po ay para sa interes ng mamamayang Pilipino. Kaya nga kung ako ang tatanungin in my personal opinion, wala na tayong pakialam doon sa magiging gastos. Ang mahalaga sa atin, malaman natin kung saan napunta ang pera ng taong bayan at kung ano ang nangyari mga kababayan sa perang yon. At ang isa pa dito, gusto nating malaman kung talagang may pumapasok na drug money sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte. Para malaman natin
kung siya ba ay kumikita or kumakamal ng milyon-milyong halaga at nagpapasuhol at nakikipagsabwatan sa mga pinaghihinalaan na drug lord, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin ito pong ating talakayang ito dito po sa nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play po natin. Pinuna ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually. Eto kasing abogado ni Sara Duterte, natural sasabihin niya ng lahat eh. 'Di ba yung tagapagsalitang yan, ni Vice President Sara Duterte, natural sasabihin niya ng lahat para ipagtanggol itong si Sara. Kaso ang tanong, kamusta naman yung mga kababayang Pilipino po natin na nagbabayad ng tax? Kamusta naman yung accountability ng isang tao, mga kababayan, na kumakamal ng pera ng sambayan ng Pilipino? Alam nyo ba, pag hindi nagkaroon ng trial, pag nakaligtas etong si Sara Duterte sa issue pong ito, yan po ay pamamarisan at tutularan ng ibang mga politiko. Kasi nga naman, okay lang naman magnakaw ng pera ng taong bayan at hindi naman napapapanagot. Yan ang papasok sa utak at isipan ng mga senador. Ano po na iniluklok ng sambayan ng Pilipino. Okay lang naman. Gumawa ng kasalanan at diskalyado, maisasalba nila. And then yan din ang iisipin nung ibang mga politiko na okay lang naman magdakaw ng kaba ng bayan, at least hindi naman napapapanagot. Kaya dapat talaga magkaroon, mga kababayan, ng impeachment trial para kung si Sara Duterte ay mapatunayan nagkamali, siya po ay dapat managot para hindi na pamarisan ng iba pa mga impeachable official. Diba? Nakakuha niyo yung pinupunto natin? Kasi kung hindi siya mapapapanagot, yung mga impeachable official, mga kababayan, gagawa po yun ng kasalanan at pagnanakaw. Hindi ko naman po nila lahat. At pangangamal ng pera ng taong bayan kasi alam nila na hindi sila mapapapanagot basta may kaalyado sila sa Senado. As a country, because we'll save millions and millions of people, of money on the trial that Kalokohan yan. Technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Tama! Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million peso. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, pag hindi nagkaroon ng trial, baka magulat na lang kayo pagka nagkakwintahan ng all in all na nakuha na confidential funds ni Vice President Sara Duterte bago matapos yung kanyang termino, mga kababayan, bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Baka magulat na lang kayo, bilyon na yung halaga. Kaya nga dapat hanggat maaga pa, dapat ma-actionan na po at dapat mapapanagot eto pong si Sara Duterte kung siya talaga ay may kasalanan. Anyway, shoutout kay IEA. May galab shoutout po na napakasarap pa. Thank you po sa pakape po ha. We appreciate your vlog. Oy, thank you very much po ha. Nahalaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, mga kababayan, ituloy na po agad natin yan dito kasi di ba hati nga yung opinion at reaksyon ng mga senador sa bagong petsa ng impeachment trial ni Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin. That's enough time to be given sa Senate and the House to organize itself, and come August 4 we'll be able to convene the impeachment court, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time magharap na yung
prosecutors at defense Tama! ni Totoo! Sara. Samot-saring reaksyon. Yan talaga yung gusto natin mangyari, magharap yung defense at saka yung prosecutor para makita natin mga kababayan yung mga ipipresentang ebidensya. Wala na tayong pakialam kung i-acquit nila si Sara Duterte or i-impeach po nila. Ang sa atin, ang mahalaga makita natin yung bank account. Aksyon ang inihayag ng ilang miyembro ng Senado kasunod ng paglalahad ni Senador Joel Villanueva na may planong sa August 4 na muling i-convene o tipunin ng impeachment court. Bagaman nilinaw ni Villanueva na hindi pa ito formal na kasunduan sa gitna ng 4 hanggang 5 senador, hindi rin mapipigilan ang ilang Senate members na magmosyon para sa mas maagang pagsasagawa ng impeachment trial. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat pag-usapan sa plenaryo ang mungkahing ito at tukuyin ang mga dahilan sa pag-antala ng pagkukonvict. Sabi dito, August 4 naman, sana matuloy na. Sana nga po, dahil pag hindi pa yan natuloy, dapat mag-ingay na ang taong bayan kasi masyado na po nilang pinapaasa ang sambayan ng Pilipino sa issue pong ito. At saka ito, pagbotohan. Aniya, dapat sundin ang anumang mapagdedesisyonan ng mayorya ng mga senador at pakinggan ang mga magdanais magpaliwanag ng kanilang boto. Bilang Senator Judge, nais niya anyang marinig o makilahok sa diskusyon ng anumang malaking issue sa impeachment process bago gumawa ng desisyon dahil ito ay constitutional duty. Nais rin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na linawin ang panukalang schedule ng pagtitipon ng impeachment court. Anya, dapat walang antala sa pagsasagawa ng trial proper alinsunod sa pagtataguyod ng mandato ng konstitusyon. Tama, dapat ang sundin ninyo, kayo ay senador ng bayan. Dapat ang sundin ninyo yung sinasabi ng saligang batas, yung sinasabi ng konstitusyon, hindi yung sinasabi ng mga kaalyado ninyo. Diba dapat ang pairalin ninyo yung sinumpaan ninyong tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga kayo pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino para magtrabaho kayo na naaayon sa interes ng taong bayan at sinasabi ng konstitusyon, hindi sinasabi ng inyong mga kaalyado. Mas mabuti anya na mag-convene sa pinakamaagang oras na posible dahil malinaw sa konstitusyon na dapat agarang isagawa ang paglilitis pagkatanggap ng reklamo. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na handa na siyang gampanan ng tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Pero inyo si Bam Aquino pinaghandaan na talaga mga kababayan yung trial ni Sara Duterte kasi nga eto lagi ko naman 'tong sinasabi sa inyo, kahit iniwan nila etong si Senator Risa Hontiveros dahil po dun sa mga komite na pinapangarap po nila para makatulong sa mga kababayan Pilipino po natin, yung dilaw ay mananatiling dilaw pa rin. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Yung dilaw ay mananatiling dilaw pa rin at malabong sumuporta yung mga dilaw at yung mga pink sa ginagawa ng mga Duterte. Or doon po sa mga Duterte mga kababayan. Kasi sino ba naman ang utu-uto na makikialyansa sa mga Duterte, ganong malina yung pinaggagawa. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Inaasahan ni Senador Bam na sa August 4 ay tuloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Aniya, bubusisiin niyang mabuti ang mga ebidensyang ipipresinta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Payag naman si Senador Vicente Soto III ay pagpatuloy sa pinakamalapit na petsa na posibleng isagawa ang impeachment trial dahil masyado na anya itong naantala. Nauna na rin sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang problema sa kanya kung sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Dahil isasagawa ang ceremonial opening ng Senate plenary session para sa 20th Congress sa July 28, posibleng sa kasunod na araw ay may tatayo na ring senador upang buksan ang usapin kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakahain sa Senado. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kaya nga dapat mga kababayan, umpisahan na po yan. Kasi ang taong bayan, inip na rin po sa issue pong yan. Marami po sa mga kababayan Pilipino po natin ang talagang hinihintay etong impeachment na ito at gustong makita at malaman yung mga ebidensyang ipipresenta ng prosecutor mga kababayan or yung mga tatayo na prosecutor at gusto rin nating makita kung anong klaseng pagdepensa yung gagawin naman ng defense ni Sara Duterte. Kasi nga naman, ang isa dyan na pinakagusto talaga nating masaksihan ay yung mga bank account na pinapasukan di umano
ng mga drug money, mga kababayan. Yun po talaga yung gusto po nating makita dyan. Ano po, kaya nga dapat sa lalo't madaling panahon, maumpisahan na po, mga kababayan, ito pong impeachment trial ni Sara Duterte. Buti nga umaayon sa sinasabi ng konstitusyon yung iba nating mga senador katulad ni Bam Aquino, ni Senator Ping Lacson, Tito Soto, at nito pong nitong sina Kiko Pangilinan. Buti pa nga, mga kababayan, eto po mga ito kahit papaano, may prinsipyo pa. Hindi katulad nung iba na porkit kaalyado ng mga Duterte, gusto na agad ibasura yung impeachment trial ni Sara Duterte kahit wala pang trial. Mga kababayan, ano po? So anyway, kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dito sa gustong mangyari ni Senator Ping Lacson at Kiko Pangilinan na dapat po maumpisahan na agad ito pong impeachment trial ni Sara Duterte. So comment below na lamang po, mga kababayan,